Ito na yung BDS scale 110 ng Thor Avengers Endgame statue figure from Iron Studio. So, i-unbox natin siya. Papakita natin yung loob. At ayun yung gilid niya, yung harap. And then, so, ito yung base. Nakaseparate siya sa likod. Ayan. Avengers Endgame, Thor, Iron Studios. Ayan. So, simple lang yung base niya. So, ito yung pinaka-body ni Thor. Ayan. Kita nyo yung details. Easy snap lang. Tutusok na lang siya. Sunod natin yung head sculpt. Kamukha ba ni Thor? Ayan. Kamukha naman niya. Then, yung buhok, ponytail. So, ikakabit natin siya. So, easy lang ulit siya. Ayan. Magnet naman siya eh. Ayan. So, ganyan lang. Alright. Then, meron siyang extra left hand na walang hawak. Walang hawak na hammer or Stormbreaker, kaya itatabi muna natin siya. Ito yung left hand niya na may hawak na si Mjolnir. Ayan. Kita nyo yung details si Mjolnir. Ang cool guys. Diba? Magnetic lang din siya. Ayan. Kita nyo yung magnet. Ito yung right hand na may hawak niya si Stormbreaker. So, kita niyo yung details ni Stormbreaker. Ayan. Kabit lang din natin siya dito. Magnetic din siya. Then, meron ditong mga lightning effects. Dahil, di ba, ang power niya is si God of Thunder. So, hindi natin alam. Hindi ko sure kung saan to, pero ilabas muna natin. So, isa, dalawa, tatlo. So, ilalagay natin tong mga effects niya. Kaya makikita nyo may magnet din siya. So, madali lang siya. So, hanapin natin. Unahin natin tong isa. Think like this. Shoot. Ayan. And then, itong isa is ayan. And then last, doon lang. Ayan, buo na siya guys. So tignan natin. Unahin natin sa mukha. So makikita natin sa liwanag, hawig na hawig siya ni Chris Hemsworth or ni Thor. Ayan. Kita nyo, nakatingala lang ng konti. Kita nyo, yung mata. Yung mata, kuhang-kuha yung mata. Yung ilong. Yung bibig. Pati yung scar niya dito sa mata. So, ayan. Ayan. Kitang-kita. So, ayan. Yung buhok. Yung ponytail niya.
Then, yung cape. Gusto ko yung kulay ng cape. Hindi masyadong bright, hindi masyadong malamlam or kulang. Then, yung suit, yung armor niya. Ayan, kita nyo naman medyo realistic kasi may mga stain pa. Ayan. May mga stain kunwari battle damage. Ganun din yung sa wristband. Medyo shiny lang yung arm, yung sa braso. Pero kasi 'di ba marahil dahil magically naman nagtatransform yung suit ni Thor kung mapapanood yung Endgame, 'di ba? Then sa boots, yun, makikita nyo yung boots, parang may mga stain din. Actually, stain siya. So, yan yung realistic effect niya. And then, of course, yung kinabit natin na mga effect. Ito yung gusto ko sa version na to kasi may mga ganito. So, makikita yung kung gaano ka powerful si Thor. Then, yung weapon niya, ayan, unahin natin si Mjolnir. So, kita nyo parang ano ba ang tawag dito? Hindi ko alam anong tawag dyan. Then, gusto ko yung pagkahulma, yung hammer. Hindi siya masyadong shiny. Tama lang kasi gamit na si Mjolnir that time. And yung mga details, and of course si Stormbreaker. Ayan. So makikita nyo naman yung details. Ayan, yung galing sa arm ni Groot, di ba? Galing kay Groot, sa parts of the body ni Groot. Ayan, so ayan si Thor ng Endgame. Thor version ng Endgame. Ganyan siya. So, ipagkumpara naman natin siya. Itabi natin siya dun sa Infinity Saga na version ng Thor. So, his height, mas huge itong Thor from Endgame. And then, compare sa Thor ng Infinity Saga. Yung base niya mas malaki. Compare dito. Pareho silang may hawak na hammer, na weapons. Pareho ng suit, ng cape, ng hairstyle. Then, ang gusto ko dito sa Endgame is yung effect nga ng kidlat, ng mga ano bang tawag dito, kidlat or yung mga thunder effect. Ayan. So yun ang gusto ko sa kanya. Dito Ox naman, katayo lang siya dyan. Ito pasugod siya. Then kung makikita niyo yung Thanos na statue, pwede siyang i-partner doon kasama si Iron Man and Captain America. Then, speaking of Captain America, meron akong Infinity Saga version din ng Captain America. So, itabi natin to. So, ayan. Kung gaano kaliit lang si Captain America dahil sa base, tsaka kung gaano siya kasimple compare sa Thor ng Endgame. So, ayan.